Hello everyone, hi, this is May. Welcome guys, welcome to my channel. So today our lunch bilang isang OFW is fried fish. Yes, fried fish. So ito siya guys, mura lang ito sa market. Isang isang plate is around $25. Pero kung gusto mong bumili ng by piece, pwede rin. So, sa akin, I just bought like 2 pieces kasi ako lang naman kakain for lunch. So, pwede mo na rin siyang palinisan. Kaya, ayan siya. Ready to fry and pang lunch. Then, ang ating soup. Ito pala siyang soup natin is leftover soup natin noong nakaraang araw. So, ang ginawa ko, pero bago ang lahat, yung soup pala natin is made up of, let's see. So, Herigerd. This is Herigerd or Chikwa. Parang madilim. Ayan, Herigerd or Chikwa in peanut. So, ayan siya ang ating peanut. So, ayan siya ang ating soup the other day. So, pang long soup yan siya. Nilagay ko sa pressure cooker. Then, dahil today is panibagong araw, nag-add na lang ako ng shrimp. So, iyan siya ang ating lunch for today. So, simply guys, ang gagawin nyo lang is reboil. Yes, reboil yung leftover soup, then add ang shrimp. Pwede rin dito mag-add ng noodles. Kaya lang, ayaw ko ng noodles. Hindi ako masyadong sa noodles guys. So, ang ginawa ko is reheat na lang yung soup, then mag-add ng shrimp. So, yan siya ang ating lunch for today. And, hindi na rin kailangan ng rice dahil nga marami tayong soup. So, ito ang ating isda. So, kumuha ako ng portion, nilagay dito sa maliit na mangkok. Then, ito siyang malaki is yung laman ng ating soup. So, patayin pala natin. Kasi kumulo na. Okay, that's our soup for today. That's our lunch for today. So, pwede rin kayong maglagay ng red dates. Mag-add ng red dates. So, ito yung lunch natin guys for today. Hindi kailangan ng rice. Dahil nga, heavy na ang ating soup. So, here we go. Serve hot. So, ito siya ang ating soup. Ito pala yung paborito kong soup spoon. So, look, peanut natin. Makabili ka ng peanut na $10 dyan. But, ang $10 is super dami na guys, or $8. So, parang 3 beses mo siyang gawing soup. So, ito ang ating shrimp. Then, yung herigerd natin, or yung chikwa is na ano na siya guys, na durog. Nalanta. Nalata di ay, ug sa Bisaya pa. Then, ang ating shrimp. So, that's our lunch for today. And, hope sa inyo dyan guys, okay din kayong lahat, kumakain ng healthy food and home-cooked food. Minsan kasi guys, sa buhay, choice natin is paiba-iba din, di ba? So, kailangan lang natin ng kumain ng healthy food. Mag-choose na kumain ng healthy food. Minsan nagki-crave tayo. Pero kailangan rin nating isipin ang ating kalusugan. So, ito siya, ang isda is tinatawag itong small butaw. Kung dito sa incheck. So, medyo ito siya guys, parang siya,
Para siyang maliit na bangus. Pero iba din siya sa bangus eh. Masarap siya i-fry. Lalo na kapag crispy. Kaya lang, ayaw ko nang gumamit ng maraming mantika. Kaya, kunting mantika lang na fry. Pag marami guys, maging crispy sana ito siya. So, ganyan ang lunch ko dito. Kasi nga, ang mga boss, hindi kumakain ng bahay tuwing lunch. Sa labas sila lagi. So, kapag lunch, ako lang ang kumakain. So, OFW life, hindi ko alam kung paano sa iba. Pero dito sa akin, and dito sa Hong Kong guys, ano siya, it's either food allowance ka or kasali ka sa budget ng pagkain sa bahay. So sa akin, hindi ko kinukuha yung food allowance ko na worth 1,236. Yan siya sa kontrata. Yung food allowance is $1,236. So dahil nga hindi ko kinukuha yung food allowance in cash, so kumukuha ako ng pera sa market, binibili ko ng pagkain, then natural na ililista mo or hingi ka ng resibo as a proof. Pero so far dito, okay naman sila kasi may resibo o wala namang problema guys. Ganyan lang ang takbo ng buhay ng OFW dito. So either bibili ka ng isda, ng karne, o ng gusto mo, but you have to consider din yung ano ng mga boss mo, yung gusto nila. So ako tuwing market, kasi ako ang namamalingki, kumukuha ako ng ano, or bumibili ako ng pagkain na gusto ko, let's say isda, then like ganito, paminsan-minsan lang. Yes, not all the time, paminsan-minsan lang. Then, free naman gumamit ng freezer or ng ref, so keep it sa ref. Then, tuwing lunch, magluluto ako ng lunch, so ito na siya, ang lulutuin ko. So, ganyan lang guys. Kumbaga, para-paraan lang. Kasi, kapag tamad ka rin, o hindi ka marunong hanap ng paraan, sarili mo rin ang kawawa, di ba? So, ganyan lang ang buhay ng OFW dito sa Hong Kong. By the way guys, bago tayo magtuloy sa ating mga marites or sa ating chika bilang isang OFW, if you are new, kung baguhan ka sa aking channel, please consider subscribing and hit that notification bell para ma-notified ka tuwing may bago akong upload. Ito palang diary ko guys is I consider it as ito palang YouTube ko is I consider it as my diary where I uploaded videos every day, short or 3 minutes long or more. Kasi iyan siya ay story ng buhay ko bilang isang OFW dito sa Hong Kong or saan man ako mapunta. Dahil ang phone dumarating sa time na nasisira or unexpectedly na ano siya, na anong tawag doon, na-delete mo yung photos or minsan nawawala lang siya. So, ganyan ginagawa ko, ina-upload ko sa YouTube. So, ganyan lang siya guys, ang aking purpose. Then, if you are watching this video, please consider visiting my Facebook. The same name din sa aking YouTube, May Tabalina.
Sa Facebook ko guys, pangkatuwaan lang yan. Yes, pangkatuwaan. Minsan marami akong ina-upload na thoughts, random thoughts, or mga diaries ko rin na ina-upload ko sa YouTube. And if you do like any of my videos or the video helps you, please paki-share naman sa any social media platform ninyo. Then dito pala, kapag may soup ka, may isang malaking bowl para sa soup, then may isang maliit. Which is, itong maliit is usually dito hinuhigop yung sabaw. Yes, ganyan dito guys ang aming hindi naman siya tradisyon, pero ganyan siya ang way of living. So try, if you don't hindi nyo pa na-try na gumawa ng sabaw gamit yung mani, try ninyo guys, peanut soup na may hairy gourd. Then mag-add kayo ng red dates para medyo matamis-tamis yung lasa, and add some shrimp. Masarap siya. Pwede rin, ang sahog nito is pork. Yes. Naano na kasi ako sa meat, kaya parang gusto ko rin kumain ng seafood. Pero minsan, may time din dito na straight isang linggo seafood kami. So, kailangan din balance guys ang buhay ng tao, diba? Ganyan din sa ating emotion. We have to balance everything. Kasi kapag sumobra, hindi na siya healthy. Ganyan din sa pagkain. Kapag sumobra yung pagkain, hindi na rin siya healthy. And sa relationship, ganun din. Kapag one-sided love or sumobra yung love ng sa kabila, hindi na rin siya healthy. Kasi magiging isang, ano na yun siya, parang possessive. Kumbaga, ang iniisip ng isa kasi sobrang mahal niya yung kabilang side, parang possession na niya yung tao. While yung tao na let's say less yung love niya, parang nasasakal siya. So, hindi na rin siya balance. 'Di ba? Ganun na siya ang story ng buhay. So, always try to live a happy and balanced life. Ganun din sa pagkain. Try to eat a balanced and healthy food para masaya, healthy ang buhay. Pag uwi ng Pilipinas, ma-enjoy mo pa rin ang natitirang taon bago ka makalimot ng lahat. So anyway guys, mga chika lang yan. Kasi dito, kapag matanda yung alaga mo, wala kang kausap lagi, lalo pat hindi masyadong marunong mag-English. So, ang lagi ko lang kausap si lalaki, si doktor, kasi marunong siya mag-English, pero si babae hindi siya masyado. Kaya kamera ang kaharap. Anyway, thank you again for watching. Please share to your any social media platform, and thank you. Stay healthy.